Magandang araw muli sa inyo mga guys. Ako si JM Autotech. Ngayon ang ibabahagi ko sa inyo ay ang kunting kaalaman sa pagbasa ng ating burner caliper kung paano ito gamitin. Bali ito mga guys, ang ating burner caliper ay mayroon itong mga parts na dapat nating malaman kung ano-ano at paano ito gamitin. Bali ang ating burner caliper po ay mayroon siyang internal jaw, external jaw, burner scale, mayroon siyang mini scale, at mayroon siyang thumb lock screw, at mayroon siyang deep rod. Yan po yung mga parts ng ating burner caliper kung paano po natin siya gamitin at kung paano po natin siya basahin sa paggamit po natin ng burner caliper. Ito po mga guys ay napaka-importante po nito, lalo na sa mga estudyante o nag-aaral ng mechanical engineering, mga machinist, nag-aaral ng machinist, at sa katulad kong isang auto technician, at ganoon din sa mga ibang gumagamit ng ganitong burner caliper, ay napaka-importante po ito na kung paano po ito basahin ng madalian o paano basahin ng mabilis. Yan po, bali tuturo ko pa sa inyo mga guys. Ito po yung ating drawing ngayon. Ito po yung ating actual mga guys na burner caliper. Yan po. Yan. Kung makikita po ninyo. Yan po. Bali dito po tayo sa metric system magbasa ba nga guys. Dito sa kanyang mini scale. Ito sa kanyang bar. Yan po yung ating mini scale. At ito naman po yung sa baba. Ito naman po yung kanyang burner scale. Yan. Hanggang 10 po yan. 10. Tapos ang pinakamaliit po niyang reading 0.05 mm sa ating burner scale. At yung sa ating mini scale naman po, yan po, kung makikita nyo po, by 10 po yan. 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, ganun yan. Hanggang po sa 100 mm o 150 mm, yan po. Yung ating burner caliper. Ito po mga guys, yung ating burner caliper. Bali tuturo ko po sa inyo kung paano po gamitin at paano bumasa ng burner caliper. Yan po, ito po yung kanyang thumb lock screw. Yan, pag pinindot po natin yan. Yan po, bali may slide na po natin siya. Yan po. At ito naman po yung kanyang external jaw. Ang paggamit po nito mga guys ay susukatin po natin yung panlabas na radius ng ating parts o pyesa kung ano po yung ating susukatin. Ito po yung ating example, man po yung panlabas niya na ating susukatin pag yung external jaw po yung ating gagamitin o susukatin po. Yan. Yan po yung gamit ng pagsukat dito sa kanyang external jaw. At dito naman po sa taas, ito naman po yung internal jaw. Bali yung inner po ng ating nut na example, yun po yung ating susukatin. Pag ganyan po, yan. Yan po siya mga guys. Yung kanyang inner, yung ating susukatin dyan. Ayan po mga guys. Ito naman pong kanyang deep rod. Yan po, kung nakikita nyo po. Ang susukatin po natin dyan, ang paggamit po dyan ay yung lalim po ng ating susukatin. Kung ano po yung lalim niya. Yan po, pag ganyan po ang pagsukat dyan. Yan, kung ano po yung lalim ng ating susukatin mga guys. Yan po, makikita nyo po sa ating example na nut. Yan, pag ganyan po ang pagsukat dyan, paggamit ng ating burner caliper. Ngayon po mga guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano ito basahin ng mabilis at madali ang pagbasa sa ating burner caliper. Yan po, kung nakikita nyo po. Bali, katulad yan po, ito po yung ating gitna. Yan po yung ating main scale. Ito po, yung mga numero niya dyan. Mayroon tayong katulad niya, naka 00 mm siya ngayon. Yan po. At itong sa ilalim po na numero, yan naman po yung kanyang burner scale. Bali, ang pinakamaliit po na sukat ng ating burner scale, yan po, 0.05 mm. Yan po yun. At ito po, ang pinakasikreto po dito mga guys, bawat numero po niyan, ang count po niyan, ang bilang, ay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ganun po yan mga guys. Yung numero niya dito sa ating burner scale.
At ganun din po yung sa ating mini scale. By 10 din po yan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ganun po. Hanggang sa 150 mm po yung ating mini scale. Ngayon po, bali bibigyan ko kayo ng tatlong example kung paano natin basahin ang ating Vernier caliper o Vernier scale. Yan po mga guys. Katulad po niyan, naka 0-0 po tayo ngayon. Yan po. Tapos ang bilang po niyan mga guys, yan. Kung makikita nyo bawat guhit, ay katulad po niyan, magbabase po tayo dito sa ating 0. Yan po. Diyan po tayo magre-reading kung ano po yung matatapatan niya dito sa ating mini scale. Yan po. Kung ano po yung guhit niya nakatapat, yun po yung kanyang bilang sa ating Vernier caliper po. Yan, yung kung saan nakatapat yung 0 sa ating Vernier scale saka sa mini scale, yan po yung ating reading sa ating Vernier caliper. Yan po, papakita ko po sa inyo mga guys. Yan. Katulad po niyan, yan, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. Yan po, ganun po yan mga guys. Magbibigay ako ng tatlong example natin. Yan po. Ito po yung ating unang example. Yan po mga guys. Ito pong ating Vernier caliper. Yan po, bali ito po yung ating mini scale sa gitna po. Yan. Tapos itong sa ilalim naman po, itong sa baba, yan po yung ating Vernier scale. Yan po, bali ang pinakamaliit po niyang reading 0.05 mm millimeter. Yan po. Ang pinakasikreto po nito mga guys, bali itong number niya dito sa ilalim, bali by 10 po ang bilang diyan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yan po. 100 mm yung pinakaano nito mga guys, yung pinaka bilang niyan, yung 1 2 3 4 5 hanggang 10 na yan. Bali 100 mm po yan. Ngayon, ang unang example po natin ay ito po. Kung makikita nyo po yung ating pong umpisa ng ating pag-reading, kailangan po kung ano po yung katapat ng ating 0 sa ating Vernier scale dito sa ating mini scale, kung ano po yung katapatan niya, yun po yung unang reading ng ating Vernier caliper sa ating pagbasa. Yan po, kung makikita nyo po yung 0, yan po, bali nakatapat po siya sa, lagpas po siya ng 15, saka sa, bali in between po siya ng 15 to 16 mm. Yan po yung ating unang basa sa ating Vernier caliper. Yan, lagpas pa sa 15 na guhit, bali nasa pagitan siya ng 15 at 16 na guhit po. Yan, kaya bali may unang reading na tayo na 15 mm. Yan po, 15 mm. Tapos ngayon, hahanapin po natin yung kanyang point. Hahanapin po natin dito sa ating Vernier caliper yung point po niya. Kasi nasa pagitan na po tayo ng 15 saka 16. Bali 15 mm na po yung una nating reading. Yan po. Ngayon hahanapin natin po dito yung sa katapatan po sa kanyang Vernier scale dito sa ating mini scale. Yan po, bali ang pinakasikreto po niya, yung sabi ko kanina, bali by 10 po ang bilang nito sa ating Vernier scale. Kaya yan po, ang bali ang nakikita ko pong kanyang katapatan ay ito po sa 4, number 4. Yan, kung makikita niyo po sa number 4, magkatapat po yung dito sa 3, saka dito sa may pagitan dito. Yan, kung makikita niyo po. Yan. Kaya bali ang point po niyan 0.40 mm yung ating point. Yan po, kaya bali mayroon tayong 15.40.
15.40 mm. Ayan po mga guys, kaya yung ating unang example po. Ang una nating example, 15.40. Yan po yung ating pagbabasihan. Yan, yung katapat ng ating mini scale saka dito sa ating burner scale. Yan po. Kung makikita nyo po yung number 4, yan po yung tapat na tapat. Yan. Ngayon po, bali nakuha po natin yung 0.40. Kasi po kung bibilangin nyo po, yung ating pong pinakamaliit na reading dito, 0.05 millimeter. Bali kung bibilangin po natin yung guhit niya, yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bago tayo nakarating sa number 4. Kaya bali 4.40 po yan. Ito po yung nagiging computation yan. 8 times 0.05 is equal to 40.40 mm. Yan po mga guys. Bali nakuha po natin yung 40.40 mm dito po sa kanyang total. 8 times 0.05 is equals to 0.40 mm. Yan po. Yun po dun po natin itinimes dito sa kanyang rito sa burner scale. Kung makikita nyo po, bali 8 guhit bago tayo nakarating sa number 4 sa ating 40. Yan. Yan po yung pagbasa sa ating burner caliper po. Yan, bibigyan ko po kayo ng pangalawang example natin para mas lalo po ninyong maintindihan mga guys. Pero wag po ninyong kalimutan na pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi po kayong updated sa aking masusunod pang mga video na i-upload mga guys. At paki-like na rin yung aking mga videos at paki-share para mas marami po tayong matutulungan na kung paano gumamit po ng ating burner caliper. Yan po, napaka-importante po sa mga estudyante ito at sa mga automotive technician na katulad ko, ganun din sa mga machinist at sa mga nag-aaral ng mechanical engineering, ganun po. Yan, at bibigyan ko po kayo ng pangalawang example. Yan po mga guys, ito yung ating pangalawang example. Yan po. Kung makikita nyo po yung ating 0 sa ating burner scale, bali nakalagpas na po siya sa 46 mm. Yan, makikita nyo po sa 46 mm. Yan po, ito po yung ating number 40. Lagpas na po siya sa 46 mm at saka nasa pagitan siya ng 47. 46 saka 47, nasa pagitan po siya. Kaya ang una pong rating reading dyan ay mayroon na po tayong reading na 46. Yan po, 46. Tapos hahanapin po natin ngayon yung point ng ating pangalawang example dito sa ating burner scale. Yan po mga guys, kung nakikita ninyo yung ating burner caliper. Yan, bali ang nakita ko po siyang katapatan po ng ating burner scale saka sa ating main scale, bali yung number 7 po. Yan. Nandito sa between ng 65 to 7 saka dito sa 75. Kaya bali ito po yung niya, yung kanyang point 0.70 po tayo. Yan po. Yan po yun, yung number 7. Bali 70 po yan ang bilang niyan. Kaya 0.70 po tayo. Yung sa pangalawang example po natin, 46.70 mm. Bali sa millimeter po tayo mga guys dito sa metric system natin. Dito sa baba sa ating mini scale. Yung sa taas po kasi inches po yun. Saka ko na lang po ituturo yun sa susunod na pagtuturo ko sa inyo kung paano po basahin nyo sa ating inches. Kaya dito po tayo mag-concentrate sa ating
min scale sa baba sa metric system, saka dito sa ating burner scale sa ilalim. Yan po. Bali ibibigay ko po sa inyo ngayon yung pangatlong example natin. Ayan po mga guys. Yan, kung makikita nyo po yung ating pangatlong example, ito po yan. 60, 61, 62, 63, 64. Yan po, bali nasa between siya ng 64 yung ating 0 sa ating burner scale. Bali pagitan siya ng 64 saka 65 mm. Yan po, bali kaya may susundan na po tayo na 64 yung ating unang number, unang bilang. Saka po natin hahanapin yung kanyang point. Yan po, bali may 64 mm na po tayo. Tapos hahanapin natin yung kanyang point sa ating burner scale. Yan po mga guys, kung titignan nyo po yung kanyang mga guhit sa ating burner scale, saka sa ating mini scale, yan, bali ang nakikita ko pong katapatan niya, yan po. Bali mayroon na tayong basihan mga guys. Dito po siya sa after ng 3, 35. Yan po. Kung makikita nyo po, dito po tayo pumoko sa 35 po. Yan po ang kukunin natin kasi bali ang magkakatapat po yan, yung number 3, saka 35, saka itong number 4. Yan po, kung makikita nyo po. Yan. Bali, ito na lang yung kunin muna natin guys para magkaroon tayo ng point. Yan po, bali 35 mm po yan, millimeter. Yan, kasi nasa 3 po tayo dyan. Tapos itong isang guhit dito sa ating burner scale, yan po, bali 35 na po siya. Yan po. Kung pagbabasihan po natin dito sa ating millimeter po dito sa ating burner scale sa baba, yan, kung paano po nakuha yung 0.35 natin. Yan po, 0.35 mm. Ayan po mga guys yung ating pagbasa sa ating burner scale. Yan po, kaya po naging 0.35 mm po yon. Kung bibilangin nyo po yung ating guhit, yan po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan po, pang 7 po siya sa guhit mga guys. Kaya ang magiging formula po natin dyan, 7 times 0.05 millimeter is equal to 0.35 millimeter. Yan po. Yan mga guys, yan po yung ating ginawang example sa inyo sa ating pagbasa ng madalian at mabilisan dito sa ating burner caliper. Yan po. Kung may mga katanungan po kayo at may mga gusto po kayong itanong, mag-comment lang po dyan sa baba at atin pong sasagutin mga guys yung inyong mga comment. At kung mayroon naman kayong kaalaman na dapat nyong i-share, i-comment nyo lang po sa baba mga guys. Wag pong kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell. At paki-like, paki-share na rin yung aking mga videos. Maraming salamat po. JM Autotech.